Mga Lods, magandang araw sa inyo. So itong video na to is para naman sa mga nagtatanong about sa tatay ko. Kung nasa na siya ngayon, ano reaction niya. So ganito Lods, ang tatay ko is nasa Tondo ngayon. And masayang masaya siya na nakita kami ulit ng nanay ko. Actually, lagi niya nga sinasabi na kahit na anong nangyari, nanay mo pa rin yun, hanapin mo siya, yakapin mo siya. Okay, huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa nanay mo. Ganun ang sinasabi sa akin ng tatay ko. Sabi ko nga sa inyo, mataas ang moral values ng tatay ko, kahit na mahirap lang kami nun. So yung tatay ko, Lods, ano siya, ang alam niyang hanap buhay is musician. Actually, sa Tondo, ang trabaho niya minsan doon, o yung parang sideline niya, is nagtuturo siya ng mga piano, nagtuturo siya ng mga gitara sa mga kapitbahay namin na gustong matuto. So, isa-isa naging source of income niya. Pero siyempre, hindi naman stable yun. So, dumating nga sa point na nag-ibang bansa siya para makalikom ulit ng pera. So, nagpunta nga siya ng Malaysia. Grade 3 ako noon, naalala ko eh. Ayun yung time na pinaalaga ako doon sa kaibigan niya. So, siyempre, again, kasama ko na naman yung mga hindi ko kamag-anak. Although, hindi naman naging pangit ang ano doon, ang pamumuhay ko doon. Yun lang, siyempre, hindi ko alam kung nagpapadala ba yung tatay ko sa kanila. Kasi umabot nga sa point na ako na yung naglalaban ng sarili kong damit eh. Nung grade 3 ako. Well, hindi naman masama yun. At actually, natuto nga ako doon eh. Tapos sa gawaing bahay, meron din akong toka. Tuwing umaga, nagbubunot ako ng sahig. Pero every Saturday and Sunday, may kasamang floor wax bago mo bubunutin. So, alam mo yun, merong disiplinang nabubuo sa akin kahit bata pa lang ako noon. Tapos yung pagpasok ko nga is may pamasaya ako, papasok lang. Kasi medyo malayo yung bahay na yun na tiniran namin papunta sa school eh. Pero pag pauwi, pwede na akong maglakad kahit malayo. Kasi kahit pawisan ka na, is hapon na. So, ganun yung naging buhay ko noon, nung nasa Malaysia yung tatay ko. And then, biglang bumalik yung tatay ko, ayaw niya nang umalis ng ibang bansa. Kasi nga, gusto niyang mangyari is malagaan na lang din ako, kahit na mahirap yung buhay namin. So, gaano ba naging kahirap yung buhay namin? May mga times na, ang alam ko yung chicharon, masarap na ulam. Yung pala kung maisip mo ngayon, wala palang ganong sustansya yun, no? Chicharon lang ulam mo, then suka, tapos yung kanin na maraming kanin, ganun. Minsan, isang daing, ipiprito ng tatay ko yun ng sobrang tostado, hati namin sa gitna, hanggang sa buntot, hanggang sa ulo, lahat yung kakainin mo, parang ganun. Ganun yung naging buhay namin na, kumbaga umabot sa ganun. And medyo may mas worse pa minsan, pero syempre, ayoko nang ganong i-share yung about doon. So, unti-unti, natututo akong makadiskarte ng pera, yung nga, sa mga gibang bahay, yung mga kalakal na nakukuha doon. Tapos yung nagtitinda nga kami ng bicho tsaka buchi. Sa iba kasi parang laro lang sa kanila, nagkakapera sila eh. Na pwede nilang pambili ng laruan eh. Ako hindi. Ang nangyayari sa akin nun, parang, teka, yung some part of it, bibigay ko sa tatay ko para may pera kami sa bahay, para meron kami pagkain. Ganun yung nangyayari. Until such time nga na umabot sa point na nagtitinda nga ako ng basahang bilog. So, paano nalaman ng kuya ko na nagtitinda ako ng basahang bilog? Kasi tinatago nga namin eh. Kasi ayaw namin makita ng kapitbahay namin yun. Kasi ayaw namin isipin nila na yung kuya mo, artista na, sikat, bakit hindi man lang makatulong sa inyo? Actually, tumutulong sa amin, pero hindi pa naman kasi mataas yung talent fee niya nun eh. And then one time, niyaya ako ni kuya sa bahay nila, Tol, punta tayo ng bahay, may PlayStation ako, tara laro tayo. So pagsakay ko sa kotse niya, dumaan kami sa may bandang Tayuman LRT. Nakita ko si Kuya Egang. Si Kuya Egang na yun, kasama ko nagtitinda ng basahang bilog yun sa kalye. Nasa una, tingin ko nga baka nagagalit sa akin kasi, kumbaga, pwesto niya yun eh, teritoryo niya yun. Biglang dumating ako, nakikitinda na rin ako eh. Sabi ko, si Kuya Egang oh. Sabi sa akin ni Kuya, ba't kilala mo yun? Hindi, kasamahan ko yan kuya, nagtitinda kami ng basahang bilog dyan. Ha? Titinda ka ng basahang bilog dyan? Saan? Dyan, yan oh. Ba't nagtitinda ka? Wala, para may pera sa bahay, tsaka para may baon ako. Parang napaisip siya. Tapos sabi niya, Tol, hindi na ako papayag na gawin mo ulit yun. Hindi ka na ulit magtitinda ng basahang bilog. Naalala ko sinabi niya yun, nandun kami sa kotse niya. And then nangyari, kinuha niya ako, kaya tumira ako dun sa may bahay nila sa may Quezon City. Kaya naging magkasama na kami sa bahay ni Kuya nun. And naiwan mag-isa yung tatay ko naman sa may Tondo. So, doon na pumasok yung nagkaroon siya ng bagong kinakasama, which is si Tita Kate nga, yung stepmother ko. Yun din yung pinapagalitan ako ng tatay ko na bakit ayokong tawagin na nanay. Tita lang yung tawag ko. Pero si Tita Kate, hindi naman siya nagtatampo sa akin na ganun. Naiintindihan niya. Kasi, siyempre, naiinisip niya, hindi naman talaga ako yung nanay niya. Pero, yung naging turing niya sa akin, isang tunay na anak. Naalala ko noon, yung tatay ko nga, is hindi nga ganun kagaling maghanap buhay, diba? So, nangyari, siya yung may trabaho, tapos tatay ko yung sa bahay nag-asikaso. So, kahit na ganun yung pangyayari, kahit na hindi ako nakatira doon, si Tita Kate ang nagbibigay sa akin ng baon every week. Isipin niyo, siya nagbibigay sa akin ng allowance. Mga third year high school yata ako noon. Tapos, kuya ko naman nagpaparal sa akin. Parang ganun, parang tulungan yung nangyari. Tapos nung nagkasakit ako nung college ako,
yung si Tita Kate yung nag-alaga sa akin kasi medyo naging grabe yung sakit ko noon eh. Siya yung nag-alaga sa akin. So, kahit na nasabi ko na wala akong mother image walang naging mother image sa buhay ko kasi biniblock siya ng system ko eh. Hindi talaga tinatanggap ng system ko na meron ibang nanay kasi pinahinto ko yung part ng buhay ko na yun kasi nire-reserve ko yun para pagdating ng totoong nanay ko, tsaka ko itutuloy yung part ng buhay ko na yun. Kaya ako nasasabi na hindi ako nagkaroon ng mother image kasi binablock siya mismo ng system ko. Pero sobrang pasalamat ko doon kay Tita Kate sa asawa ni tatay ko. And feeling ko naman perfect silang mag-asawa kasi natitiis ng stepmother ko yung kulit ng tatay ko. Medyo makulit din kasi tatay ko eh. So yun, kaya perfect talaga. So sa mga nagtatanong sa akin kung nagkausap na ba yung nanay ko tsaka tatay ko, hindi pa, siguro hindi na rin naman kailangan kasi tapos na yun eh. Kumbaga, ang magko-continue lang naman is yung pagiging nanay sa akin nung nanay ko, nung nagkita kami. Pero about to sa may tatay ko sa nanay ko, hindi na rin kailangan. Kung bibigyan ng pagkakataon na, uy, magkausap sila, siguro, uy, kamusta lang, ganun lang siguro mangyayari. And I think yung tatay ko is happy na rin naman sa bago niyang kinakasama. And yung nanay ko is happy na rin naman sa nangyari sa buhay niya, lalo pa, nagkita kami. Okay? So, sa mga nagtatanong sa akin na po sa tatay ko, again, masayang masaya siya. And sobrang proud siya sa kung ano man yung nangyari sa amin ni Kuya at sa akin na nagtulungan kami. Lahat kami nagtulungan. Yun yung kagandahan eh. Kahit na hindi ganun karami pera namin, kahit na wala kaming pera nun, laging si God kasi yung nasa gitna ng ng tatay ko eh. Ang lagi niya sinasabi kahit na wala tayong pera na as long as na yung values mo is maayos, parang kayamanan na rin yun. So ilang mga lord, sana natuwa kayo sa kwento kong to. Thank you.